Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa mga tagapakinig mo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ken, taga Haro, Iloilo. Bali sa Capiz ako lumaki, at ang kwentong ibabahagi ko ay mula sa Lolo Antonio ko. Si Lolo Antonio ay taga Capiz. Ang naalala ko po mga taong 2014. Nasa second year high school ako noon. Meron siyang ibinahagi sa akin na hindi niya po pinagtatapat kina mama at sa mga kapatid ni Maba. Maliban kay Lola, na si Lola Alicia. Alam na alam ni Lola Alicia yung kwento ni Lolo Antonio, kaso nga lang, hindi pa ako pinapanganak ay namatay ito dahil sa malubhang sakit. Noong mga panahon na nangyari yon, si Mama pa lamang yung anak ni Lolo Antonio at Lola Alicia. Nagtatrabaho siya sa palayan. Si Lola naman ay mananahi. Meron siyang kaibigan na itago na lamang natin sa pangalang Herbert. Kasama talaga ito ni Lolo mula pa ng bata sila dahil magkapit-bahay sila noon. Bali yung nanay ni Lolo Herbert at tatay ni Lolo Antonio ay magkaibigan din. Napakatagal ng kanilang pagkasama mula elementarya hanggang meron na silang mga pamilya. Nung nanliligaw pa nga daw si Lolo kay Lola, inaasar ito na ligawan na nawa ng napapansin ni Lolo Herbert na napakatorpe ni Lolo Antonio. Nung high school sila, pumunta sila sa baryo ng kaklase nilang itago na lamang natin sa pangalang Aldrin. Meron umanong handaan sa kanila noon sa paparating na 15 ng buwan ng Oktubre. Niyaya nito sila Lolo Antonio tsaka Lolo Herbert na kung pwede sumama mga ito. Nung una ay ayaw sumama ni Lolo Antonio dahil mayayari daw siya sa mama niya dahil napaka-stricto nito. Ayaw na ayaw ng mama niya na magpagabi siya. Meron din kasing napapansin si Lolo Antonio kay Aldrin na palagi itong nakatulala sa eskwelahan. Tapos yung amoy umano ng uniforme ni Aldrin, parang amoy putok. Pero malinis namang tingnan si Aldrin. Pumayag naman si Lolo dahil sa pamimilit ng kaibigan. Sabi ni Lolo Herbert, "Sige na pre, minsan lang naman to. Magpaalam ka na sa magulang mo. Kasama mo naman ako eh." Pagkatapos ng kanilang klase ay umuwi si Lolo kasama si Lolo Herbert. 4:00 pa lamang ng hapon. Pagkatapos ay nagbihis siya tsaka pumunta sa magulang niya para magpaalam. "Nay, tay, punta kami sa kaklase namin sa Piazza 15. Magpapakain daw sila doon. Kasama ko po si Herbert." "Sige na tay, minsan lang naman yun eh. Hindi kami magpapagabi. Uwi agad kami." Pagkatapos, sumagot naman yung magulang ni Lolo. Pumayag sila. Basta bago daw siya umalis ay linisan niya umano muna yung bahay. Tsaka maglagay ng luya sa bulsa niya. Mag-iingat daw sila ni Herbert at wag na wag magpapagabi nun. Sa petsang 15 din kasi nun, ay may ihahatid din itong nanay niya ng mga itatahi. Lumabas si Lolo. Nakita niya si Lolo Herbert. "O pre, nakapagpaalam ka na ba?" "O pre, huwag daw tayo magpagabi ah. May lakad kasi si nanay, walang tao sa bahay. Nasa bayan naman si tatay nun magdi-deliver ng bigas." Lumipas ang ilang araw. Dumating na rin yung araw ng pag-alis ni Lolo tsaka ng kaibigan niya. Noong mga panahon na yun ay medyo mahirap pang makahanap ng sasakyan kasi probinsya yon. Tsaka yung pupuntahan nila Lolo ay liblib na baryo. Hindi nagtagal ay nakahagilap na rin sila ng masasakyan. Nakakita sila ng jeep sa may kanto ng baryo nila.
Tumakbo sila noon. Baka mapuno at mahirapan na sila makasakay. Habang nasa jeep ay pinaalalahanan ni Lolo yung kaibigan niya kung meron daw itong dalang luya sa kanyang bulsa. Umuo naman ito. Nagulat pa nga si Lolo dahil merong nakasugpit sa bewang niya na maliit na kutsilyo. Ayon sa kaibigan niya, hinabi niya umano yun ng ilang araw. Hindi din kasi umano makampante si Lolo Herbert doon sa pupuntahan nilang lugar nila Aldrin. Matapos ang 1 oras at kalahating minutong biyahe, narating na nila yung baryo na yon. Nakita nila si Aldrin na sumalubong sa plaza sa kanila sa hindi kalayuan. Naroroon na rin ang bahay nila Aldrin. Nang makita sila ni Aldrin ay pinakilala sila sa mga pinsan nito bilang mga kaklase at kaibigan. Nang makarating sila sa bahay nila, may mga bisita na. Doon ay napag-alaman nila na kaarawan pala ng tatay ni Aldrin. Pagpasok pa lamang nila ay medyo nakaamoy umano sila ng hindi kaaya-aya noon. Pinakilala sila ni Aldrin sa nanay niya at saka mga pinsan. Bumati naman ang dalawa sa tatay ni Aldrin. Tumitig lamang ito. Nagpasalamat. Pero nakasimangot. Sumagot ang nanay ni Aldrin. Napakainin umano sina Lolo. Pagkapasok nila Lolo ay tumambad kaagad sa kanila ang mga handa nun. Dinuguan, karne na merong sabaw, mga ginataang manok. Yung pinagtataka nila Lolo ay walang sibuyas. Napaka-weirdo umano ng amoy pero dahil sa hiya ay kumuha sila. Hanggang sa yung kaibigan ng Lolo ko ay bumulong kay Lolo. Sabi ko na nga ba pre, aswang tong pamilya ni Aldrin eh. Buti na lang meron akong dalang maliit na kutsilyo dito. Hayaan mo mamaya. Tatapusin lang natin tong kinakain natin. Aalis na tayo. Binalaan ni Lolo Herbert si Lolo na huwag niyang titikman yung manok at itapon nila ng palihim yon. Maya-maya pa ay dumating si Aldrin. O pre, sige kumain na kayo dyan, huwag kayo mahiya. Saka ito umalis at inasikaso ang ibang bisita. Nang makahanap sina Lolo ng tiyempo, agad nilang itinapon sa likuran ng bahay sa merong mga mahabang talahiban ang isa sa mga ulam, yung manok. Bumalik sila sa kanilang nauupuan. Dumating ulit si Aldrin. Sinabi nila na tapos na silang kumain nun. Pagkatapos ay niyaya sila ni Aldrin na uminom sa likod kasama ang mga pinsan nito. Nang tiningnan umano nila Lolo yung oras, 5:00 na ng hapon. Medyo malapit nang magtakip silim. Nagpaalam na umano silang dalawa na uuwi pero nagsabi yung tatay ni Aldrin na, "Mamaya na, kaarawan ko tsaka minsan lang naman to." Sumagot naman si Lolo, "Hinahanap na kasi ako ng mga magulang ko eh." Pero hindi sila pinakinggan. Sumabat pa ang tatay nito na, "Sige na, tumagay na kaagad kayo." Tumingin si Lolo Herbert kay Lolo. Pati ito ay uminom na rin. Nagpatuloy sila sa pag-iinom hanggang sa dumilim na nga. Mga bandang 8:00 na sila natapos nun. Medyo may tama na si Lolo pero yung kaibigan niya, tumitingin ito sa kanya. Naintindihan naman ni Lolo ang tila ekspresyon nito sa mukha na kailangan na talaga nilang umuwi. Lumalalim na ang gabi nun. Bukod sa kung anong pinaghihinalaan nila doon sa bahay, ay mapapagalitan pa umano ito ng magulang nila dahil sabi nga nila ay maaga silang uuwi nun. Bigla umanong humarang si Aldrin sa kanilang daanan. Hindi na daw sila magpapaalam dahil masama na umano ang pakiramdam ng kaibigan ni Lolo.
Hindi pala nasabi ng kaibigan niya na merong dalang lana nito na nakatago sa bulsa ng short. Kanina pa kumukulo. Umiinit na yung kanyang paa dahil doon sa kumukulong langis na yon. Hindi umano na tinag sa pagharang itong si Aldrin. Kaya naman nilabas ni Lolo Herbert yung kutsilyo nito. Umangil itong si Aldrin at walang ano-ano'y bigla itong nagpalit anyo. Mabalahibong nilalang. Nang papasugod na ito ay bigla itong hinataw ni Lolo Herbert ng kutsilyong daladala. Tinamaan ito sa balikat. Nung nakatsyempo sina Lolo ay agad-agad silang tumakbo. Napakabilis umano ng pagtakbo nila. Dahil aking probinsya, di ba? Hindi agad mapapagod. Habang tumatakbo ay meron silang naririnig na umaangil ng napakalakas sa may likuran. Tumakbo sila ng tumakbo hanggang sa madapo sila sa may plaza nun. Yung plaza na yun ay kung saan sila bumaba ng jeep kanina. May nakita silang aso na itim sa may gitna na walang ano-ano'y galit na humaharang sa kanila. Sabi ni Lolo Herbert nun, "Pre, dito ka sa likuran ko. Huwag kang aalis. Pag sinabi kong takbo, tumakbo na tayo." Pagkasugod ng aso na ito, tinamaan ito ng kaibigan ni Lolo. Bigla itong umangil. Sa may likuran nila ay merong tumutunog sa mga puno at nang tingnan nila sa itaas ay merong malaking ibon na dumaan. At yun na nga ang hudyat para tumakbo sina Lolo ng mabilis nun. Hindi sila pamilyar sa lugar at hindi sila pamilyar sa mga dadaanan. Sa kasagsagan ng pagtakbo nila ay huminto sila sa may bandang waiting shed dahil nakita nilang merong paparating na tricycle nun. Rerentahan na lamang nila ito ng masasakyan hanggang makaabot sila sa baryo nila. Pagkarating ng tricycle ay sumakay sina Lolo at sinabihan ng driver na bilisan niya dahil merong humahabol sa kanila nun. Habang nagmamaneho ang tricycle driver na yon, meron umanong bumubulusok sa itaas na malaking ibon. Nang tingnan nila Lolo yon, nagulat sila nang makita ang napakalaking pakpak. Ang katawan ay anyong tao, may kamay, pero walang mga paa. Naglakas loob si Lolo. Hiniram yung kutsilyo ng kaibigan niya. Nang akmang bumaba sa may bandang sidecar, itong lumilipad na nilalang na ito at kumapit sa mismong tricycle. Walang pag-aalinlangang tinaga ito ni Lolo sa ibabaw mismo ng sidecar na yon. Bumitaw umano yung nilalang at binilisan ng driver yung pagmamaneho hanggang sa dumating sila sa baryo nila. Pagkarating ni Lolo at ng kaibigan niya ay pasado 9:00 na. Pagka-uwi ay nagulat ang mga magulang ni Lolo na meron siyang dugo sa kanyang damit. Takang-taka ang mga yon. Ipinagtapat niya dito ang nangyari sa kanila. Naaswang yung pamilya nila Aldrin. Buti na lamang umano at maalerto yung kaibigan niya at meron itong dalang maliit na kutsilyo. Kung hindi umano sa langis ng kaibigan niya, ay hindi niya umano na malayan na nasa bahay na sila ng mga aswang. Naligo na rin si Lolo at pagkapasok ni Lolo sa silid nila, dito na ipinagtapat ng tatay niya na albularyo umano yung magulang ng kaibigan niya na si Lolo Herbert. Sinanay umano ito ang kaibigan niya ukol sa magulang ni Lolo Herbert noon. At yung kutsilyo na yun ay galing umano sa kalololohan nito. Kaya napakatalim at kung hahabiin mo pa ito, mas lalo pa itong tatalim. Isang araw, nabalitaan umano ng mga kaklase ni Lolo na si Aldrin ay bigla na lamang umanong nag-drop sa eskwelahan sa hindi malamang dahilan.
Pinuntahan naman noon ng magulang ni Lolo Herbert yung baryo na tinutukoy nila pero pagkarating nila, wala nang nakatira sa bahay na yon. Abandonado na ang tirahan nila Aldrin. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Joy. At gusto ko lang ibahagi sa inyo ang karanasan namin nung nagbakasyon kami ng 4 na araw sa Isla Verde, sa Batangas. 4 po kaming magkakasama noon. 2 kaming magkapatid at 2 pinsan namin. Na-invite kaming magbakasyon ng pari doon na pinsan din namin. Taga Laguna kami at bago kami pumunta doon, ang bilin lang sa amin ay dalhin papunta ang isang kahon na gin. Pumunta na kami ng Batangas Pier at doon ay sumakay na kami ng malaking bangka. Halos 2.5 oras din po ang biyahe namin papunta doon, Sir Seth. Maganda at mainit ang panahon. May mga ilang stopover ang bangka sa ibang isla. Sobrang ganda ng tubig. Malinaw, maputi rin ang buhangin. Bali huling stop po yung isla na pupuntahan namin. Nung nakarating na kami ay medyo naiiba siya sa mga natigilan namin na isla. May malalaking bato ang dalampasigan at maraming mga kahoy na nakakalat. Ibig sabihin, hindi siya yung tipo ng dagat na commercialize. Sinalubong po kami ng mga tauhan ng simbahan. Tinulungan kami sa mga gamit namin noon. Medyo malayo ng konti ang lakarin simula sa dagat papunta sa simbahan. Pagdating namin doon, agad kaming winelcome ng pinsan namin na pare. Dinala kami ni Father sa likod ng simbahan kung saan naroroon ang bahay na tutuluyan namin. Hindi siya totally na bahay. Para lamang siyang kubo na nakahang. Bangin ang ilalim niya. At sa gitna ng kubo ay may malaking puno. Para bang itinayo yung kubo na yon doon sa malaking puno. Hindi ko rin sigurado kung anong puno yun kasi sa ilalim pa ng bangin ang ugat niya. At hindi namin maaninag ang itsura ng dahon niya. Ang paligid din ng kubo na to, screen lang. Sa madaling salita, open air po ang kubo na yon. Nung nakapag-ayos na kami ng gamit, maraming taong nagtatrabaho sa labas dahil tuloy pa rin ang construction ng simbahan at ng kumbento. Doon lang din namin nalaman na wala palang kuryente sa isla na yon. Meron lamang generator na binubuksan mula 6:00 ng gabi hanggang 9:00. Ganun pa man, masayahin ang mga tao doon. Masarap sa pakiramdam na parang welcome na welcome kami. Kalimitan mga lalaki gawa ng mga karpentero at gumagawa talaga ng mga bahay. Pero may iilan din pong babae na mga asawa ng mga trabahador na tagaluto sa lugar doon. Tuwing sasapit ang gabi, may videoke at inuman doon ng mga trabahador kasama na ang pinsan namin na pare. Kaya palang request na pasalubong, isang kahon na gin. Maayos naman ang unang 3 araw namin sa isla. Nakakaligo pa nga kami ng walang ilaw sa banyo nun. Tuwing gabi pagkatapos ng inuman at kantahan, pagtutulog na kami ay lagi kami nagre-request ng mga nakakatakot na kwento kay Father. Tinatawanan lamang niya kami at sinasabing wala namang nakakatakot sa lugar na yon. Hanggang sa panghuling gabi namin, Sir Seth. Pagkatapos ng inuman, napilit namin si Father na magkwento nun. Sinabi niya ang dahilan kung bakit halos gabi-gabi ay nag-iinom siya. Ayon sa kanya, kung hindi siya nakakainom sa gabi, hindi siya nakakatulog ng maayos
Nung bago pa umano siya doon, may mga nagpaparamdam. Nakakarinig siya. At kung ano-ano pa, lalo na sa gabi at madaling araw. Sa hindi kalayuan sa hanging kubo, may tulay na kahoy na tanaw namin mula sa loob ng bahay na yon. Doon ay may palaging naglalakad na sinaunang pari umano na nakasuot ng tila brown na kasuotan nun. At merong tali sa bewang na tinatawag umano siya. At kumakaway pa. Ang kinagimbal niya, walang ulo yung pari na nasa tulay na yon. Meron din umanong babae na nakaputi na naglalakad sa loob ng kubo na paulit-ulit sa mga malalaking puno sa gitna. Rinig ang bawat yabag ng paglalakad nito. Inamin din niya sa amin na totoo umano ang mga aswang. Hindi kami makapaniwala nun. Tinanong namin siya, kasi siyempre pari siya, di ba? Paano niya paniniwalaan ang mga ganong bagay? Tumaas lang ang balikat niya at sinabing, wala meron talaga. Pagkatapos niya ikwento sa amin ng lahat ay nagsitulugan na kami nun. Tabi-tabi kaming 4 na magpipinsan. Naglatag lamang kami sa lapag. Ang hinihigaan namin ay kawayan lang. At pag sinilip mo ang ibaba ay bangin ang makikita mo. Mga ilang oras lang ang nakalipas. May nararamdaman akong kakaibang hangin na nanggagaling sa itaas ng kubo na yon. Bubong nun ay pawid lang kaya rinig na rinig ko, Sir Seth, yung umiikot na hangin sa taas ng bubungan. Spiral yung hangin na bumababa na parang ipo-ipo. At tumataas ang tunog. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag pero kasabay ng hangin na umiikot sa taas, may malaking tunog ng pagaspas na naririnig ako na para bang may napakalaking ibon na umiikot ng pababa at pataas sa bubong na pawid. Akala ko ako lang ang gising nun. Yun pala, 4 kaming magpipinsan ang nakikiramdam. Gumalaw ako at nang maramdaman nila na gising ako ay nagtanungan na sila kung ano yon. Nagtalukbong kaming lahat ng kumot. Maya-maya pa ay may biglang humirit sa may itaas ng bubong na tulad ng irit ng isang baboy kapag kakatayin. Kasabay ng may paglakas ng pagaspas ng malaking pakpak na umiikot ang tunog nun. Sabay-sabay kaming nagdasal, Sir Seth. Hindi namin magising si Father kasi walang makapagpalakas ng loob na tumayo nun. Halos ilang minuto din itong nagwawala at nang matahimik na ang lahat, kalmado na kami. May bigla namang tumunog na parang zipper ng mga nakaimpake namin na bag. Sobrang lakas at sigurado kami na isa yun sa mga bag namin kasi nasa ulunan lamang namin yung mga bag na yon. Tunog ng binuksan ng todo. Tapos ay sinaraduan ulit yung zipper. Pagkatapos noon ay naiiyakan na mga pinsan ko. Nakalak ang mga pintuan nun. Wala namang nabangon sa amin. Walang kuryente kaya nagbukas kami ng flashlight ng cellphone. Tiningnan namin ang mga bag namin at isa sa mga bag na yun ay nakabukas ng kalahati. Pero sigurado kaming lahat na sarado ang lahat ng yun bago kami matulog. Gigisingin na namin si Father kasi naghi-hysterical na yung iba kong pinsan. Nakikiusap kami na baka pwede na kaming umalis agad-agad kasi hindi na namin kaya ang nararamdaman naming takot nun. Nung kumontak si Father ng bangka para mahatid na kami, ang sabi, masyado umanong maalo ng dagat. Baka daw maging delikado kung babiyahe kami ng gabing yon. Hindi kami pumayag. Kahit malakas ang alon, pumalaot kami paalis sa isla na yon.